Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't. Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapwa ko YouTuber. Ito na naman yung panibagong content ng inyong lingkod, Henry Zol. So, ito po ay yung paglalakbay namin papunta sa Hamad International Airport dito sa Doha, Qatar. So, bali ihatid po ni Henry Zol ang aking bayaw, ang mag-asawa po, at magbabakasyon po sila sa Pilipinas. So, kanina po hindi ko lang na record yung una naming pag-travel mula sa bahay. Pero kung mapapansin nyo po, ang road na ating binabaybay ngayon, ito po yun yung road na corridor, kung tawagin. So, bali po yan, direct po yung road na yan papuntang International Airport. Mula po yan sa bahay, may paglabas mo dun sa highway mula sa bahay namin, may flyover. So, yan na po yung road na yun. So, dire-diretso lang po yan. At yan pong road na yan ay ginawa nung bago magpipa, na kung saan ang mga galing airport ay may direct road na tinatawag para mapabilis yung travel. So, yan po yung road na ginawa noon. So, malawak po yung road na yan. At na flyover yan, kumbaga elevated road po yan. Dire-diretso lang po yan sa International Airport. Kaya kung mapapansin nyo, walang mga gaanong sasakyan. Kasi elevated road. Yan, dire-diretso lang po yan. Bali yung pinakang International Airport dito, bali sa tabi ng dagat yan. Tabi ng dagat. So, yan. So, pagkakanan kayo dyan, papuntang Wakra. Pagkakaliwa, papunta naman Doha yan. So, yung papuntang Corniche na tinatawag, o kung i-compare natin sa Pilipinas, yun yung Shaw Boulevard. Yan, bali, F-ring kung tawagin. Yung paggaling ka ng corridor, konektado na yan sa F-ring. Kaya kasi may tinatawag ditong B-ring, C-ring, D-ring, E-ring, F-ring. Yan. So, dire-diretso lang po yan. So, napaka-accessible po ng International Airport dito kasi talagang may specific talaga na pagdadaanan ka para mapabilis yung biyahe mo. Although naman lahat naman talaga may specific road, no? Pero talaga ito ginawa ito para mapabilis yung travel dun sa airport. Yan, tuloy-tuloy lang po tayo sa paglalakbay hanggang makarating tayo dun sa airport. Maraming salamat nga pala sa mga nandyan na patuloy na nagsusupport kay Henry Zol. Mga patuloy na nananatili yung mga members ko, maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi ko pa member, click nyo lang yung join button dyan sa baba po ng ating channel ni host. Magsuportahan lang po tayo dahil walang ibang pong magsusupport sa atin, kundi tayo din lang po. So yan, medyo malapit na tayo dito. At kung mapapansin nyo yung mga poste na yan, sa gabi po yan, iba-ibang kulay yan. So ayan po, natatanaw na natin yung airport. At yan sa gilid, mapapansin nyo, tingnan nyo, yung may small lake dyan. So kung makikita mo yan ng personal, napakaganda po nyan.
So sa kanang side niyan, may mapapansin kayo diyan, may separate airport yan para sa hari. So siya lang ang pwedeng doon, sumakay doon at pumunta doon sa airport na yun. So may sarili siyang airport. So ito po yung departure, papuntang departure po to. At yung parking dyan sa airport, may mga floors yan, hindi lang one floor yung parking dyan. Para sa mga short term parking sa mga naghahatid. Ngayon, kung naka-taxi ka naman, direct ka dito sa departure. Ito na nga yun. So since nag-taxi kami, so dito kami dumaan. So departure, ito po yung departure. Yan. At may nakaantabay po dyan na pulis sa gilid, makapansin nyo, para mapanatili yung seguridad din dyan. So ayan, tatabi na kami dito, magpa-park na kami dito. So ayan, kukunin na natin yung mga bagahe ni Bayaw. Sila yan, yung dalawang mag-asawa. So ayan, kumuha na rin ako ng trolley para dyan ilagay ng driver yung mga bagahe. So once na tapos po yan, papasok na kami dun sa loob. So yan po, ayan, naglalakad na kami dito. Yan yung asawa ko, yung may bitbit na bag. Yung anak ko naman yung maliit na batang yan. Yan si Hana. So papunta na kami sa entrance ng departure. Yan, dito na nga kami sa loob, nakapasok na kami. So, didiretso po kami dun sa timbangan. Kung baka i-check muna yung mga dala-dala namin, kung pasok ba yung bagahe namin dun sa required sa per ticket. Ayan po yung makikita nyo dito sa airport. Napakalawak po niyang airport na yan. At sa mga hindi po nakakaalam, yan po ay number 1 airport sa mundo, in the world, ang Hamad International Airport. At ang kanilang airlines, yun yung Qatar Airways. Yan po ay number 1 ding airlines sa buong mundo. So masasarap yung pagkain na siniserve nila at napakabait na mga staff. Yun yung tinatawag na good customer service. Yan, di ba ang lawak? Yan. So pupunta nga kami dun sa check namin yung yung timbang ng mga bagahe. So dati po kasi pag magbabakasyon ka, dadirect ka dun sa pinakang kung saan magbo-boarding ka. Punta ka dun sa pinakang counter. Pero ngayon po, bago ka pumunta dun, pupunta ka muna dun sa titimbangin mo muna yung bagahe mo para pagpunta mo dun, sigurado kang wala kang excess. So makikita nyo, maya-maya medyo malapit na tayo dito. Yan. Ganyan kalawak po yung airport. So yan, makikita nyo yung diretso yung nakikita natin sa harap na yan. Yan naman yung kung gusto mong magparap. Yan, kung irarap mo yung bag mo, dyan mo dadalhin. Ipaparap mo dyan kung sigurado na yung timbang mo. Yan, nakikita nyo, di ba? Galing, di ba? Hindi ka na magpakahirap magbalot. So, machine na mismo yung gumagawa. So, ito, ayan, di ba? Lawak, oh.
Napakagandang airport po yan. See? One side pa lang yan ha. Hindi pa yung kabuuan. So ito po yung area kung saan tinitimbang yung mga bagahe. So yan, nagpicture na kami kasi papasok na sila ng na timbang na dito. So pupunta na dun sa counter. Ititimbangin naman dun sa counter at dun sa nag-check ng ticket. So dun na kami pupunta niyan. Kaya bago kami maglakad dyan, nagkaroon na kami ng picture taking. Yan. Hindi crowded yung airport na yan kasi napakalaki. Napakalaki yung airport na yan. So kahit maraming passengers, hindi siya crowded. So dito, i-check yung ticket. Kung diyan ka ba, kasi nasa number 8 kami kung mapapansin nyo. So doon pala kami pupunta sa number 6. So chine-check kasi yung kung saan ka pwedeng magpa-counter para kumuha ng boarding pass at ipapasok yung bagahe. Yan, i-check na siya kung dyan ba talaga sa number 8. So after ma-check, hindi pala kami sa number 8. Kami talaga, sinabayaw I mean. Hindi sila sa number 8, doon sa number 6 pala. Kaya lakad na naman. So yan po yung mga schedule ng mga flights, yun sa left side na yan. So yan, pero sumama pa rin kami sa kanila dun sa loob. Pinayagan naman kami. So allowed naman kasi just in case nga na magkaroon ng problema dun sa baggage, may tutulong sa kanila. So inallowed kami pumasok. Ayan. So pipila na kami dyan. Kaya lang po hindi naipasok yung bagahe nila dyan. Kasi ang isang box pala, ang isang maleta pala dapat nasa 30 kilos lang. Ay yung dalawang malaking maleta nila, isang 35, isang 34. So ngayon, itong time na to, babalik ulit kami doon sa pinanggalingan kanina, doon sa kung saan chine-check yung mga timbang ng bagahe. Yan po yung plane sa labas na nakapark. So nahuli ako dyan kasi nagbi-video ako. So sila andun, nauna na sila. Ayan sila. So balik ulit kami doon para timbang, magbawas kami. So ilipat sa mga hand carry bag. So medyo natagalan din kami ng konti. Ayan guys, nasa immigration na sinabayaw. So uwi na kami. Naghatid lang kami dito sa airport. See you later guys. So yan, dito yan. So bali yung metro dito, other side ng airport. Pero ano lang yan, walking ka lang. May walking escalator ba tawag dyan? Yan,
maglalakad na kami dyan, papunta kami ng metro na nito. So kung mapapansin nyo po, yung pagtawid namin yan, kalsada po yung baba niyan. Ayan, nakita nyo? Kasi yung airport other side, and yung metro sa kabilang side din. So kung nasa ilalim ka, tatawid ka ng kalsada. But since nasa loob ka ng airport, di ka natatawid doon. So ito na yung dadaanan mo. Konektado na po yan sa doon sa metro. So bali po yung metro dito, para sa kaalaman nyo, yung metro dito, katulad po yan ang ginagawa ngayon sa Pilipinas, yung tinatawag na subway. Bali nasa ilalim po siya, halos kung i-compare mo to, halos ilang palapag po yan. Halos ilang palapag na building. Ganong kalalim yung yung metro. Katulad yan ang ginagawa sa Pilipinas ngayon, subway na tinatawag. Kaya pa nagawa po yun. Malaking ginawa po yan sa atin sa Pilipinas. Dahil na-experience po namin dito kung gaano kaganda yung metro, yung subway na tinatawag. Bali sa station mo lang mapapansin or marirecognize na may metro. Kasi dahil nasa ilalim nga siya, doon sa station mo lang mismo makikita na may metro station. Kaya tuloy-tuloy lang po kami sa paglalakad dyan. So yan po yung mga may green line, may red line, may yellow lane. Parang ganon. So yan naman yung schedules. So lakad pa rin ulit kami dyan. So bali naglakad kami siguro mga 3 minutes walking from airport going to metro. So yan, another walkalator na naman. O diba? Kalsada nakikita nyo. So yan, bababa na tayo niyan. So diyan, ang ganda ng ceiling ng metro. So bali mag-elevator kami, pwede rin naman mag-escalator. So pababa po yan, ibig sabihin papunta tayo sa ilalim. So yan, nasa ilalim na kami niyan. So lakad ulit, papunta naman doon sa train mismo. Ang ganda ng design. Nakasakay na kami ng train dito. So kapag out of Doha po kasi lumalabas o nasa ibabaw ang train. Wala siya sa ilalim kapag out of Doha. Kumaga yung out of the city. Kasi pag nasa city po kasi marami mga buildings. So walang space. So dito po malawak. So nakikita nyo mga building, yun yung West Bay o yung parang Makati sa atin. Ayan, pababa na kami dito. Pupunta kami ng isang mall dito. Sa isang mall sa Doha Festival. Ito na nga po yung mall. So punta na kami ng parking dito. So bababa na kami dito. And see you on my next video on part 2. Thanks for watching. Welcome to my new member.